Ako si Marco, isang simpleng tao na mayroong hindi simpleng relasyon. Kaming dalawa ni Leia ay magkasintahan na laging nagbabangayan. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kami nagkakatuluyan, gayong tila hindi kami magkasundo. Pero, sa totoo lang, sa kabila ng aming mga pag-aaway, may bahagi ng puso ko na hindi kayang bitawan si Leia. Isang gabi, habang magkasama kami sa aming paboritong kainan, napansin ko na tila may bumabagabag kay Leia. Ano na namang iniisip mo? Tanong ko sa kanya, nagtatangkang basagin ang katahimikan na umiiral sa pagitan namin. Isang buntong hininga ang kanyang isinagot, kasunod ang mga salitang, Marco, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa plano mo sa business na iniisip mo. Iba ang pananaw ko sa bagay na yan. Dito nagsimula ang aming mainit na diskusyon. Sa tingin ko, ang pagkakaroon ng sariling negosyo ay daan para sa kaunlaran. Ngunit si Leia, na mula sa isang pamilyang may tradisyon ng pagiging empleyado, ay naniniwala na ang pagtatrabaho sa isang establisyadong kumpanya ang mas siguradong landas. Ang risk ay masyadong malaki. Hindi mo ba nakikita ang mga pwedeng mangyari? Anya, habang tumataas ang tono ng kanyang boses. Leia, hindi natin makakamit ang mga pangarap natin kung palaging takot ang nangingibabaw. Tugon ko, pilit na ikinakalma ang sarili sa kabila ng nararamdamang inis. Ngunit hindi ito naging sapat para maibsan ang tensyon. Nagpatuloy ang aming pag-aaway na tila wala ng katapusan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, napansin kong nagiging mas lalong madilim ang paligid. Ang mga tao sa ibang mga lamesa ay unti-unting nagiging tahimik, nakatuon ang kanilang mga tingin sa amin. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang pagkahiya at galit sa sarili. Bakit ba palagi kaming ganito? Hindi ba kami pwedeng mag-usap ng maayos? Sa huli, nagpasya kaming umalis sa kainan, dala ang samut-saring emosyon. Sa labas, sa ilalim ng mga ilaw ng kalye, tumigil kami sa isang park bench. Leia, hindi natin pwedeng palaging ganito, sabi ko habang pilit na ikinakalma ang sarili. Hindi natin mareresolba ang kahit ano kung palaging puro sigawan. Tumahimik si Leia, tila nag-iisip ng malalim. Ang malamlam na ilaw ng poste ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mukha, na nagpapakita ng halo ng lungkot at pag-aalala. Marco, mahal kita pero hindi ko alam kung paano natin maaayos ito. Hindi ko alam kung paano natin mapapagkasundo ang magkaiba nating paniniwala. Ang kanyang sinabi ay tila isang dagok sa puso ko. Sa kabila ng lahat, mahal namin ang isa't isa. Ngunit ang tanong ay, sapat ba ang pagmamahal para malampasan ang lahat ng hindi pagkakaintindihan? Habang nakaupo kami sa bench, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy, kasabay ng pag-ulan ng mga dahon mula sa puno. Sa kabila ng aming sitwasyon, may bahagi sa akin na umaasa pa rin na maayos ang lahat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang dumating sa telepono ni Leia. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa lungkot at pag-aalala, nagkaroon ito ng takot. Marco, kailangan kong umalis, aniya, habang nagmamadaling tumayo. May nangyari kay mama. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sa pagkakataong iyon, ang aming personal na away ay naging wala sa mga bagay na mahalaga. Ang tanong ay paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang digmaan sa pagitan namin ni Luna. Nagmamahalan kami, oo, pero hindi maikakaila ang lamat na dulot ng aming magkaibang paniniwala. Sa tuwing magtatalo kami, parang may pader na unti-unting tumataas sa pagitan naming dalawa, isang hadlang na tila imposibleng daanan. Paul, hindi ko naiintindihan kung bakit hindi mo kayang makita ang halaga ng ginagawa ko. Sabi ni Luna habang nakatayo sa kusina, kasalukuyang hinahalo ang kape. Hindi ba't sinusuportahan kita sa lahat ng desisyon mo? Napailing ako, pilit na iniintindi ang kanyang punto.
Hindi naman sa hindi kita sinusuportahan, Luna. Ang sa akin lang, magkaiba talaga tayo ng pananaw. Kung minsan, pakiramdam ko parang may mundo ka na hindi ko maabot. Nagpakawala siya ng isang mabigat na hininga, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod ngunit may bahid ng determinasyon. Paul, mahalaga para sa akin ang pagtulong sa komunidad. Ang mga prinsipyo ko ay hindi lang basta paniniwala, kundi bahagi ng pagkatao ko. Sa kabila ng kanyang paliwanag, may bahagi ng sarili ko na hindi pa rin lubos na makaintindi. Marahil dahil sa takot na baka isang araw, ang mga prinsipyo niyang iyon ang tuluyang maglayo sa amin. Pero, sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kaya siyang iwan. Mahal ko siya, at sa anumang paraan, umaasa akong maayos ito. Nagsimula kaming lumayo sa isa't isa, kahit pa sabay kaming naninirahan sa iisang tahanan. Ang mga dating masayang usapan ay nauwi na lamang sa mga tipikal na palitan ng mga salita. Minsan, sa gabi, habang nakahiga kami sa kama, naririnig ko ang kanyang malalim na paghinga na tila puno ng iniisip. Gusto kong yakapin siya at sabihin na lahat ay magiging maayos, pero hindi ko ito magawa. Ang pader sa pagitan namin ay tila mas matibay kaysa sa dati. Isang araw, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng tawag mula kay Luna. Ang kanyang boses ay tila may halong kaba. Paul, kailangan natin mag-usap. May isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Agad akong nag-aalala. Ano iyon, Luna? May nangyari ba? Sa bahay na lang natin pag-usapan, please. Hindi ito para sa telepono. Buong araw akong hindi mapakali, iniisip ang maaaring sabihin ni Luna. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko siyang nakaupo sa sofa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umupo ako sa tabi niya, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Luna, ano ba itong gusto mong pag-usapan? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Paul, may isang oportunidad akong nahanap. Isang trabaho sa ibang bansa na makakatulong sa mas marami pang tao. Matagal ko nang iniisip ito at gusto kong tanggapin. Parang biglang tumigil ang mundo. Ang pader sa pagitan namin ay tila nagkaroon ng tatak na hindi na mababago. Ibang bansa? Luna, ibig sabihin ba nito iiwan mo ako? Hindi ko naiwasang maramdaman ang takot at lungkot sa kanyang sinabi. Ang ideya ng pag-aakalang mawawala siya sa tabi ko ay isang bagay na hindi ko kayang isipin. Paul, hindi ko nais na iwan ka, pero ito ang pangarap ko. Alam kong mahirap ito pero sana maintindihan mo. Nagsimulang bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung paano ko siya papalayain. Luna, hindi ko alam kung kaya ko ito. Mahal kita at hindi ko alam paano mabubuhay nang wala ka. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Paul, mahal kita. At ayokong ang mga paniniwala natin ang maging dahilan para magkalayo tayo. Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Ang pag-ibig namin ay nasubok ng panahon at ng aming magkaibang paniniwala. Pero, sa kabila ng lahat, ang puso ko ay nagsasabi ng isang bagay. Mahal ko siya at handa akong harapin ang anumang pagsubok para sa kanya. Ngunit habang nakatingin kami sa isa't isa, biglang tumunog ang telepono. Napatingin si Luna sa akin. May halong kaba sa kanyang muka. Paul, baka importante ito. Tinagot ko ang tawag, at ang boses sa kabilang linya ay nagbigay ng isang balita na hindi ko inaasahan. Paul, may masamang nangyari. Kailangan mong pumunta sa ospital ngayon. Sa sandaling iyon, ang mundo ko ay tila nagkandawala. Ang tawag na iyon ay ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Isang pagsubok na mas matindi pa sa aming inaasahan. Sa kabila ng mga araw na puno ng init ng ulo at pag-aaway, hindi ko maikakaila ang lalim ng pagmamahal ko kay Mia. Sa bawat pagtatalo, sa likod ng bawat salitang binitiwan na nagdulot ng sakit,
naroon pa rin ang pag-asa na maayos namin ang lahat. Ngunit tila ba, ang mga pagkakaiba naming ito ay walang katapusang bangungot na paulit-ulit na bumabalik. Isang gabi, habang nakaupo kami sa maliit na balkonahe ng aming apartment, marahang bumuhos ang ulan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Mia, bakit ba ganito? Hindi ba natin kayang lampasan ang mga pagkakaiba natin? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Ang mga mata niya ay tila puno ng pagod. Ngunit sa likod nito ay may kislap ng determinasyon. Alam mo, Carlos, hindi naman sa hindi natin kaya. Kailangan lang nating matutunan kung paano. Pero minsan, parang ang hirap, lalo na't parang hindi tayo nakikinig sa isa't isa, sagot niya. Ang bawat salita ay may bigat, tila ba bawat isa ay may nakatagong mensahe na handa niyang iparating. Nagsimula kaming mag-usap ng mas mahinahon. Inalala namin ang mga araw na puno ng saya, ang mga alaala ng unang beses kaming nagkita, ang mga simpleng sandali na puno ng kasiyahan. Natutuwa ako sa tuwing naaalala ko yung unang beses kitang nakita. Para kang sinag ng araw sa gitna ng maulap na umaga, sabi ko. Pilit na nangumingiti upang maibsan ang tensyon. Ngumiti siya, ang mga mata niya ay tila ba nagliwanag sa alaala. Ako rin, Carlos. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganito, tugon niya. Ang mga salita niya ay tila ba nagbigay ng pag-asa, isang liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng aming usapan, biglang bumuhos ng mas malakas ang ulan. Tumayo si Mia upang isara ang bintana, ngunit sa kanyang pagtayo ay may nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na pulang kahon. Napatigil ako at napatingin sa kanya. Ano yan, Mia? Tanong ko. Puno ng pagtataka. Tila ba nabigla siya at sa kanyang naguguluhang mukha ay may nakita akong takot. Carlos, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang puso ko ay tila ba nagkaroon ng kaba, isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ito ba ang dahilan kung bakit parang may bumabagabag sa'yo nitong mga nakaraang linggo? Tanong ko, pilit na kinakalma ang sarili. Ang mga mata ko ay nakatuon sa maliit na kahon na tila ba puno ng lihim. Oh, Carlos, gusto ko sanang ipaliwanag, pero natatakot ako na baka hindi mo maintindihan. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagsamo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila ba sinasalamin ang damdamin naming dalawa. Binuksan niya ang kahon, at sa loob nito ay may isang singsing. Isang simpleng singsing na may maliit na brilyante. Mia, ano ito? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pagtataka. Carlos, ito ang singsing na ibinigay sa akin ng pamilya ko. Matagal na nila akong hinihikayat na magpakasal sa isang lalaking pinili nila para sa akin. Sabi niya, ang mga salita niya ay tila ba mga sibat na tumutusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang sakit at takot ay lumukob sa akin. Mia, ibig mo bang sabihin? Tanong ko, hindi ko maituloy ang mga salita. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng luha. Carlos, mahal kita. Pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang responsibilidad na ito. Natatakot akong baka hindi natin kayanin. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng lungkot. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Ang hangin ay tila ba naging mabigat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ang bawat patak ay tila ba nagdadala ng kalungkutan sa aming sitwasyon. Mia, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero isa lang ang alam ko. Mahal kita, sabi ko. Pilit na iniintindi ang nararamdaman niya. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng sakit at pag-asa. Carlos, mahal din kita. Kaya nga hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Tugon niya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon,
Napagtanto ko na ang aming pagmamahalan ay nasubok sa mga bagay na hindi namin inaasahan. Ang hinaharap ay tila ba puno ng hindi tiyak na mga pangyayari. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang pag-asa na sa kabila ng mga pagkakaiba, maaari naming makita ang daan patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Isang tunog ng telepono ang biglang pumukaw sa aming pansin. Tumahimik kami, at sa pagtingin ko sa screen, isang hindi inaasahang mensahe ang bumungad. Carlos, may bagay kang kailangan malaman tungkol kay Mia. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang bangayan namin ni Lea. Sa tuwing magtatangka akong ipaliwanag ang aking mga pananaw, lagi siyang may sagot na tila may pangil na bumabaon sa aking damdamin. Hiling ko lang na sana'y maunawaan niya ako, ngunit ramdam ko ang unti-unting paglayo ng kanyang puso na parang aming tahanan ay nagiging larangan ng digmaan. Isang gabi, matapos ang isa na namang walang katapusang talakayan, nagpasya akong lumabas ng bahay. Di ko na matiis ang bigat ng tensyon sa pagitan namin. Ang malamig na hangin sa labas ay tila isang yakap na nagpapaalala sa akin ng mga panahong payapa pa ang aming relasyon. Dala ng aking pagod, naglakad ako sa kalapit na parke, umaasa na kahit papaano'y makakahanap ako ng kapayapaan. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga puno, naisip ko ang mga dahilan ng aming hindi pagkakaintindihan. Mula sa relihiyon hanggang sa politika, tila walang bagay na hindi namin pinagtatalunan. Ang kanyang malalim na pananampalataya ay kadalasang nagiging sanhi ng aming alitan, habang ako na may patuloy na naghahanap ng mga sagot sa labas ng tradisyon. Sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Ngunit paano namin malalampasan ang mga bangayang ito? Naupo ako sa isang bangko at minasdan ang mga bituin sa kalangitan. Ang kanilang tahimik na liwanag ay tila nag-aalok ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga pangako namin ni Lea sa isa't isa noong una pa lang kaming nagkakilala. Subalit ngayon, parang napakalayo na namin sa mga pangarap na iyon. Habang pinagmamasdan ko ang kalangitan, biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Baka ang kailangan namin ay hindi ang pag-unawa sa bawat isa, kundi ang paggalang sa aming mga pagkakaiba. Sa halip na piliting baguhin ang kanyang paniniwala, marahil ay mas mainam na tanggapin ko ito at siya rin sa akin. Baka sa ganitong paraan, mas lalo naming mapalapit ang aming mga puso. Binalikan ko ang aming bahay, dala ang bagong pag-asang ito. Pagpasok ko, naabutan ko si Lea na nakaupo sa sofa at tila may iniisip na malalim. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagod at lungkot na pareho naming nararamdaman. Lumapit ako sa kanya, umaasa na makahanap kami ng panibagong simula. Lea, sabi ko, alam kong hindi tayo laging nagkakasundo, pero mahalaga ka sa akin. Hindi ko gustong pilitin kang magbago, pero sana'y matutunan nating tanggapin ang isa't isa. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-asa. Mahirap para sa akin, pero gusto kong subukan. Ayoko na ng laging pagtatalo, sagot niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng bigat sa aking dibdib. Baka ito na ang simula ng aming pagbangon mula sa mga alitan. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa usapan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad niyang sinagot ito at sa kanyang mukha, nakita ko ang pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ko matapos siyang ibaba ang tawag. Si Mama. Nasa ospital siya. Sagot ni Lea, halos hindi makapaniwala sa balita. Kailangan kong pumunta doon ngayon din. Agad kaming nag-ayos upang makapunta sa ospital. Ang aming mga alitan ay pansamantalang nakalimutan sa gitna ng mas mahalagang pangyayari. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang isipin ang maaaring mangyari. Ang damdamin ng pag-aalala para sa pamilya ni Lea
ay nagbigay sa akin ng panibagong perspektiba. Sa kabila ng aming mga hindi pagkakaintindihan, ang pagmamahal at pag-aaruga ay laging nangingibabaw. Pagdating namin sa ospital, mabilis kaming lumapit sa information desk upang malaman ang kalagayan ng kanyang ina. Ang bawat segundo ay tila napakabagal habang hinihintay namin ang impormasyon. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang takot na baka hindi na namin maipagpatuloy ang bagong simula na sinubukan naming buuin. Habang nakaupo kami sa waiting area, isang doktor ang lumapit sa amin. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala. May kailangan kayong malaman, sabi niya. At sa sandaling iyon, alam kong may malaking pagbabago na mangyayari sa aming buhay. Sa kabila ng aming mga plano, ang hinaharap ay tila may iba pang landas na nais ipakita sa amin. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Sa pagitan ng aming mga mundo, ang pag-ibig ang tanging tulay na makapag-uugnay. Ngunit sa harap ng bagong pagsubok na ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Sapat nga ba ang pag-ibig upang lampasan ang lahat ng ito? Sa paglipas ng mga araw, tila lalo lamang lumalalim ang bangayan namin ni Andrea. Minsan, sa gitna ng gabi, habang kami magkatabi sa kama, nararamdaman kong may pader na tila humahati sa aming dalawa. Isang pader na binuo ng aming mga pagkakaibang hindi mapagtagumpayan, ang kanyang paniniwalang mahigpit na nakakapit sa tradisyon at ang aking pagnanasa para sa pagbabago at modernisasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Hindi ko lubos maisip kung bakit, pero sa bawat pagtatalo ay lalo lamang lumalalim ang damdamin ko para sa kanya. Marahil ay dahil sa pag-asa na balang araw ay maiintindihan namin ang isa't isa. O baka naman ay sa simpleng katotohanan na siya ang Andrea na minahal ko mula pa noong una. Isang gabi, habang kami ay kumakain sa isang maliit na karinderya na paborito namin noong mga unang buwan namin bilang magkasintahan, bigla niyang binanggit ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Alam mo, minsan, naiisip ko kung talagang para tayo sa isa't isa, sabi niya, habang tinitingnan ang kanyang tasa ng kape. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang sinabi. Sa loob ng ilang segundo, tila bumagal ang oras at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila nito, pinilit kong ngumiti. Bakit mo naman naisip yan? Umiling siya. Hindi ko alam. Siguro dahil sa bangayan natin. Kung talagang para tayo sa isa't isa, bakit hindi tayo magkasundo? Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Alam ko na tama siya sa isang banda, ngunit hindi ko magawang sang-ayunan siya. Hindi ba't parte ng relasyon ang mga hindi pagkakaintindihan? Tanong ko, pilit na pinapalambot ang tono ng usapan. Hinawakan niya ang kamay ko. Oo, pero hindi ba't dapat mas marami ang mga masasayang sandali kaysa sa mga bangayan? Napansin ko ang luha sa kanyang mga mata, at sa mga sandaling iyon, naisip kong baka ito na ang simula ng katapusan. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla niya akong binitawan at tumayo. Kailangan kong umalis. Kailangan kong mag-isip, ani Andrea. At bago ko pa siya mapigilan, nagmamadali siyang lumabas ng karinderya. Hindi ko alam kung susundan ko ba siya o hahayaan muna. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo lang ako roon, pinagmamasdan ang pintuan na kanyang nilabasan. Sa wakas, nagpa siya akong sundan siya. Ngunit sa aking paglabas, wala na siya roon. Naglakad-lakad ako sa mga kalye ng Maynila, umaasang makita siya. Ngunit sa halip na siya, mga alaala ng aming mga nakaraang pagtatalo ang bumalik sa akin. Ang mga hindi pagkakaintindihan tungkol sa relihiyon, politika, at simpleng mga bagay na hindi namin pinagkasunduan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mga alaala rin ng mga masasayang sandali ang pumapasok sa isip ko. Ang unang beses naming magkatabing nanood ng pelikula. Ang mga gabing magkasama naming pinupuntahan, ang mga paborito naming kainan,
at ang mga pagkakataong magkasama naming nililipad ang mga pangarap. Bigla kong naisip na baka tama nga si Andrea. Baka nga hindi kami para sa isa't isa. Ngunit, sa kabila ng lahat, alam ko sa sarili ko na hindi ko siya kayang pakawalan. Pag-uwi ko sa aming tinutuluyan, agad kong napansin ang isang sulat sa mesa. Kilala ko ang sulat kamay, kay Andrea iyon. Halos nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang sobre. Sa loob nito ay isang maikling mensahe lamang. Mahal kita, pero kailangan kong mag-isip. Kailangan ko munang mapag-isa. Naupo ako sa sofa, hawak ang sulat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbalot ng takot at pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahid ng pag-asa sa kanyang mensahe. Marahil ay hindi pa ito ang katapusan. Marahil ay may pagkakataon pa kami. Ngunit sa ilalim ng sobre, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na address at oras. Sa likod, may maikling mensahe. Kung talagang mahal mo ako, pumunta ka. Ito na ba ang pagkakataon para patunayan ang aking pagmamahal? O isa lamang itong pagsubok na muli naming pagdadaanan? Ang hindi ko alam, sa lugar na iyon ay may isang bagay na magbabago ng lahat, isang revelasyon na magpapabago sa takbo ng aming relasyon. Sa mga sandaling iyon, alam kong kailangan kong pumunta, ngunit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng paglalakbay na ito. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang gabing ito. Siguro ay dahil sa patuloy na pag-uulan na tila walang katapusan, o baka naman sa pagod na nararamdaman ko mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa kabila ng lahat, narito kami ni Ana, magkasama sa aming maliit na apartment. Tila mga estranghero sa isa't isa. Alam mo, hindi ko na alam kung saan papunta ang relasyon natin. Sabi ni Ana habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may bahid ng lungkot na hindi ko matukoy. Ana, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Sagot ko. Pilit na sinusubukang ipaliwanag ang aking panig. Magkaiba man tayo ng paniniwala, mahal kita. Hindi ba't sapat na iyon? Ngunit sa halip na sagutin ako, tumalikod siya at naglakad papunta sa kusina. Nakaramdam ako ng inis at pagkabigo. Paano ba namin haharapin ang araw-araw na alitan kung hindi kami nag-uusap ng maayos? Lumapit ako sa kanya, sinusubukang maging kalmado. Hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala na mahalaga ka sa akin, sabi ko. Sinubukang gawing malambing ang aking tinig. Pero, handa akong makinig, Ana. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Tumigil siya sa pag-aayos ng mesa at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi ko pa nakikita dati. Alam mo ba kung ano ang problema, Adrian? Tanong niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng kaseryosohan na hindi ko inaasahan. Sa tuwing may hindi tayo pinagkakasunduan, palagi kang may dahilan. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang na nagkakamali ka minsan? Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon. Sa totoo lang, natatakot akong masaktan siya at mas lalong lumala ang sitwasyon. Bakit ba kasi kailangan nating magbago para sa isa't isa? Tanong ko, pilit na binabago ang usapan. Hindi ba pwedeng maging masaya tayo kahit magkaiba tayo? Ngunit sa halip na makinig, umiling si Ana. Hindi ganun kadali, Adrian. Kailangan nating matutunan kung paano tayo magiging masaya nang magkasama nang hindi sinisira ang pagkatao ng isa't isa. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Parang may pader sa pagitan naming dalawa na hindi ko matalo. Magsasalita pa sana ako nang biglang may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Ana. Pareho kaming nagtataka kung sino ang nasa labas. Lumapit ako sa pintuan at binuksan ito. At sa aking pagkabigla, si Marco, ang matalik kong kaibigan, ang nakatayo sa harap. Marco, anong ginagawa mo rito?
Tanong ko, hindi makapaniwala sa kanyang presensya. Adrian, kailangan kitang makausap. Sagot niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May nangyari. Naramdaman ko ang pag-aalala. Ano ang nangyari? Tanong ko. Pilit na sinusubukang alamin ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumiklab ang telepono ni Ana. Napatingin siya rito at namutla. Adrian, kailangan nating pumunta sa ospital. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Mama, dinala siya sa ER. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sunod-sunod na balita. Sa isang iglap, tila nagbago ang lahat. Ang mga alitan namin ni Ana ay naisantabi, at ang tanging mahalaga ay ang kalagayan ng kanyang ina. Nagmadali kaming mag-ayos, at wala pang 5 minuto. Nasa daan na kami patungo sa ospital. Tahimik ang biyahe, pareho kaming nakatuon sa aming iniisip. Sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang sinasabi ni Marco bago kami umalis. Ano ang mahalagang balita na dapat kong malaman? Pagdating sa ospital, nakita namin ang mga doktor na nagmamadali sa ER. Si Ana, na dati matatag, ay ngayon nanginginig habang hinahanap ang kanyang ina. Hindi ko alam kung paano siya papakalmahin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kanyang kamay na kumapit sa akin. Sa kabila ng lahat, narito kami. Magkasama, hinaharap ang isang hindi inaasahang pagsubok. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon pa rin ang tanong. Ano nga ba ang sinasabi ni Marco? Ano ang mahalagang balita na dapat kong malaman? At paano nito maaapektuhan ang relasyon namin ni Ana? Habang nakatingin ako kay Ana, naisip ko na ito na marahil ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. At habang narito kami, magkasama sa gitna ng krisis, nalaman ko na ang tunay na pagmamahalan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaintindihan, kundi pati na rin sa pagsasama sa gitna ng mga pagsubok. Ngunit sa likod ng lahat, alam ko na ang sagot sa mga tanong ko ay darating. At maaaring ito ang maging simula ng isang bagong kabanata para sa amin. Sa tuwing mag-uusap kami ni Mia, palaging may bahid ng tensyon ang aming mga pag-uusap. Alam kong mahal namin ang isa't isa, pero ang magkaibang paniniwala namin ay tila isang hadlang na paulit-ulit naming binabangga. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang umasa na balang araw ay makakahanap kami ng kompromiso. Isang gabi, habang nakaupo kami sa aming paboritong coffee shop, sinimulan ni Mia ang usapan tungkol sa plano niyang mag-aral sa ibang bansa. Matagal na niyang gustong gawin ito, pero hindi ko alam kung paano ko siya susuportahan. Hindi dahil ayaw kong makamit niya ang kanyang mga pangarap, kundi dahil sa takot kong tuluyan na kaming magkalayo. Mahal, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero kailangan ko talagang subukan na mag-aral sa ibang bansa, sabi ni Mia habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa tasa ng kape. Pinilit kong ngumiti at ipakita sa kanya na naiintindihan ko. Oo, naiintindihan ko. Pero, paano naman tayo? Paano ang relasyon natin? Tumitig siya sa akin at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Araw-araw kitang tatawagan at babalik ako sa tuwing may pagkakataon. Hindi ko hahayaan na mawala tayo sa isa't isa. Alam kong sincero siya, pero hindi ko maiwasang mag-alala. Maraming magkasintahan ang nagkakahiwalay dahil sa distansya. Kumakain ng espasyo at oras ng pagkakalayo at minsan, hindi ito mapagtagumpayan. Isang bahagi ng aking sarili ang gustong sabihin sa kanya na manatili na lang. Pero alam kong hindi iyon ang tama. Magkaiba kami ng pananaw pagdating sa mga bagay na ito. Si Mia ay palaging handang sumugal para sa kanyang mga pangarap. Samantalang ako ay mas konserbatibo at mas pinipiling manatili sa kung ano ang sigurado. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Lucas, ang matalik kong kaibigan. Agad siyang lumapit sa amin. Nag-aalok ng isang ngiti na tila may alam siya na hindi ko pa natutuklasan.
Hey, ano kingano meron? Tanong ni Lucas na tila may kinikimkim na excitement. Nagkatinginan kami ni Mia at nakita ko ang bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kakaiba sa pakikitungo ni Lucas sa amin. Wala naman, pinag-uusapan lang namin ang pag-alis ni Mia, sagot ko. Ah, oo, narinig ko nga. So, paano na kayo? Tanong ni Lucas na tila may iba pang gustong ipahiwatig. Susubukan naming mag-long distance, sagot ni Mia, na may hint ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nakangiti si Lucas, pero hindi ko maiwasang mapansin ang tila may lihim na nararamdaman. Well, good luck sa inyong dalawa. Alam kong kaya ninyo yan. Sa pag-alis ni Lucas, naiwan kaming dalawa ni Mia na nag-iisip. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pakiramdam ko ay may kakaiba. Parang may hindi kami alam na dapat naming malaman. Sa pag-uwi namin, hindi ko mapigilang magtanong kay Mia. Mia, may napansin ka ba kay Lucas? Napabuntong hininga siya. Parang may alam siya na hindi natin alam. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang itinatago ni Lucas? At paano ito makakaapekto sa amin ni Mia? Habang naglalakad kami pa uwi, sinubukan kong pag-isipan kung ano ang maaaring mangyari. Sa kabila ng aming mga plano, ang pakiramdam ko ay tila may nagbabantang bagyo na paparating. Alam kong kailangan ko itong harapin, pero hindi ko alam kung paano. Sa pagdating namin sa pintuan ng kanyang apartment, tumigil siya at tumingin sa akin. Mahal, kailangan mo bang malaman ang lahat ng bagay ngayon? Tumango ako kahit alam kong mahirap itong pag-usapan. Oo, kailangan. Ayokong magising na lang isang araw na may masamang balita. Ngumiti siya pero may bahid ng lungkot sa kanyang mata. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari, pero umaasa ako na kaya nating lampasan ito. Pagkatapos niyang magsalita, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Lucas. Pinasa niya ito at biglang bumalot sa mukha niya ang pag-aalala. Mia, ano iyon? Tanong ko, puno ng tensyon. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lucas knows something about us that we don't. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Ano ang alam ni Lucas? At paano ito makakaapekto sa aming dalawa ni Mia? Sa gabing iyon, natulog ako na puno ng pag-aalala. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nagsimula ang araw na tila karaniwang umaga lamang para sa amin ni Lila. Nagising ako sa tunog ng alarm clock at agad na bumangon upang maghanda para sa isang panibagong araw. Ngunit sa kabila ng tila simpleng simula, alam kong may hindi pangkaraniwang mangyayari. Ang pakiramdam na iyon ay bumabalot sa akin, na parang isang alon na nagbabantang bumuhos anumang oras. Si Lila, ang aking kasintahan, ay masigasig na nag-aayos ng kanyang sarili sa salamin. Napansin ko ang kanyang mukha na bahagyang naiiba sa nakasanayan ko. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-aalala, na para bang may iniisip na malalim. Hindi ko maiwasang magtanong, ngunit pinili kong manahimik. Umaasang kusang magbubukas ang usapan. Nagpatuloy kami sa aming umaga. Tila walang kakaibang nangyayari. Ngunit sa loob-loob ko, ang tensyon ay unti-unting lumalapit. Nang sa wakas ay makaupo kami sa hapagkainan para sa agahan, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lila, may problema ba? Tanong ko. Pilit na iniingatan ang tono ng aking boses upang hindi niya maramdaman ang aking pag-aalala. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi ko mabasa ang kanyang mga mata. Wala naman. Medyo pagod lang siguro ako, sagot niya. Ngunit alam kong may kulang sa kanyang mga salita. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Ngunit, iba ito sa mga dati. Ilang sandali pa ay bumalik na kami sa aming normal na gawain.
Habang nasa trabaho, hindi ko maiwasang isipin si Lila at kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sa aming relasyon, hindi lingid sa amin na marami kaming pagkakaiba, partikular na sa aming mga paniniwala. Siya ay mas liberal at malaya, habang ako naman ay mas tradisyonal at konserbatibo. Madalas itong nagiging sanhi ng aming bangayan, ngunit sa kabila nito, mahal na mahal ko siya. Pagdating ng gabi, nagpa siya akong harapin si Lila. Hindi na ako makapaghintay pa ng mas matagal. Kailangan ko nang malaman ang totoo. Lila, hindi ko na kayang magkunwari na walang problema. Pakiramdam ko may tinatago ka sa akin. Sambit ko, puno ng pag-aalala sa aking tinig. Sa wakas, ibinaba niya ang kanyang depensa. Oo, may problema nga. Tugon niya habang pilit na iniiwasan ang aking mga mata. May isang bagay akong gustong pag-usapan natin, ngunit natatakot akong baka hindi mo ito tanggapin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano iyon, Lila? Sabihin mo sa akin, kahit ano pa man iyan, kakayanin natin. Sagot ko, pinipilit na maging matatag para sa kanya. Huminga siya ng malalim at saka nagsalita. Gusto kong subukan ang isang bagong landas sa aking karera. May oportunidad na dumating sa akin, ngunit nangangahulugan ito ng paglipat sa ibang bansa. Alam kong mahirap para sa atin ito, lalo na't magkaiba ang ating mga pananaw tungkol sa ganitong klasing mga desisyon. Biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko inasahan ang ganitong klasing pagbabago. Sa isang iglap, lahat ng aming plano para sa hinaharap ay tila naglaho. Ngunit sa kabila ng aking pagkabigla, alam kong kailangan kong maging matatag. Lila, mahalaga sa akin ang iyong mga pangarap. Kung ito ang nais mo, susuportahan kita. Ngunit kailangan nating pag-usapan ito ng mas maayos. Nagpatuloy ang pag-uusap namin, puno ng emosyon at luha. Hindi madali ang pagdedesisyon na ito, lalo pat alam namin ang magiging epekto nito sa aming relasyon. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, pinili naming magkaisa, kahit pa sa hirap ng sitwasyong ito. Sa huli, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang takot na baka ito na ang huli naming pagkakataon na magkasama. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong maniwala na kakayanin namin ito, kahit pa masakit. Alam kong kailangan kong magtiwala sa aming pagmamahalan. At sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa telepono ni Laila. Lila, kailangan mong pumunta dito ngayon, sabi ng boses sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit kitang-kita sa mukha ni Lila ang pagkabigla. Nagmadali kaming umalis, hindi alam kung ano ang naghihintay sa amin. Habang nagmamaneho, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano ang maaaring mangyari. Ano ang ibig sabihin ng tawag na iyon? At paano nito mababago ang aming mga plano? Sa puntong iyon, alam kong ang aming pagsubok ay mas malalim pa kaysa sa aming mga pagkakaibang paniniwala. Ang twist na ito ay magdadala sa amin sa bagong yugto ng aming buhay. At sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming harapin ito ng magkasama. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y unti-unti kaming nagiging estranghero sa isa't isa ni Lila. Simula nang malamang magkaiba kami ng paniniwala sa maraming bagay, para bang palaging may pader na humahadlang sa aming relasyon. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Kung paano namin ginugugol ang aming oras, kung paano namin hinaharap ang mga problema. At kahit sa simpleng usapan tungkol sa politika o relihiyon, palaging may tensyon na hindi maikakaila. Isang gabi, nagpasya akong anyayahan si Lila sa paborito naming kainan. Sa kabila ng aming mga hindi pagkakaintindihan, umaasa akong maibabalik namin ang saya ng dating tawanan at kwentuhan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat nang muli naming pag-usapan ang tungkol sa plano ng gobyerno para sa edukasyon. Sa tingin ko, mas makakabuti kung gawing libre ang edukasyon para sa lahat,
Sabi ni Lila, puno ng sigla at tiwala sa kanyang opinyon. Ito ang paraan para makamit ng bawat isa ang pantay na oportunidad. Ako naman, na may magkaibang pananaw, ay hindi napigilan ang sarili kong sumagot. Magandang ideya iyon, pero kailangan ding isaalang-alang ang kalidad ng edukasyon. Kung libre ito, paano natin masisiguro na hindi bababa ang kalidad dahil sa kakulangan ng pondo? Muli, naramdaman ko ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit, pero tila ba sa bawat pag-uusap namin, palaging may puwang na hindi namin matawid. Hindi ko rin sigurado kung paano kami nakarating sa puntong ito. Sa puntong palaging may diskusyon sa halip na simpleng pagkakasundo. Habang nagpapalit-palitan kami ng opinyon, unti-unting nagiging mas malalim ang aming pag-uusap. Naging mas personal ito, at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Lila sa akin at nagsalita ng may pag-aalinlangan. Adrian, minsan naiisip ko kung bakit ba natin to pinagtatalunan. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ang relasyon natin kung palagi na lang tayong hindi magkasundo. Napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang pag-aalala na matagal ko nang pinapansin, pero pilit kong nilalabanan. Alam kong mahal ko si Laila. Ngunit sa mga panahong ganito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung sapat ba ang pagmamahal para malampasan ang lahat ng aming hindi pagkakaintindihan. Siguro nga kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Sagot ko, bagaman may kirot sa dibdib. Ayaw kong masaktan ka, Lila, pero hindi ko rin alam kung paano natin ito maaayos. Sa gitna ng aming pag-uusap, dumating ang pagkain, ngunit nawala na ang gana ko. Ang dating masarap na aroma ng aming paboritong pagkain ay tila ba naging mapait dahil sa tensyon sa pagitan namin. Habang kumakain kami, tahimik lang si Lila. Ako naman, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, may bahagi ng sarili kong naniniwalang hindi dapat kami sumuko ng ganito lang. Ngunit paano nga ba namin malalampasan ang mga pader na pumapagitna sa aming dalawa? Sa gitna ng katahimikan, biglang may mensahe na dumating sa cellphone ni Lila. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang binabasa ito. May tawag ako sa opisina, kailangan kong umalis agad, sabi niya, na may halong pag-aalala sa boses. Nagpaalam siya, ngunit bago siya tumalikod, hinawakan niya ang aking kamay. Adrian, mahal kita. Alam kong magulo ngayon, pero sana, kahit paano, makahanap tayo ng paraan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o sabihin. Pero sa huli, bumitiw siya sa pagkakahawak at umalis. Naiwan akong nag-iisip, puno ng pag-aalinlangan sa sitwasyon namin. Habang pauwi, iniisip ko ang mga bagay na sinabi ni Lila. Hindi ko mapigilan ang pag-aalala na baka ito na ang simula ng pagtatapos. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng sarili kong umaasa na may solusyon pa sa lahat ng ito. Pagdating ko sa bahay, naupo ako sa sofa, iniisip ang mga nangyari. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may mensahe akong natanggap mula sa kanya. Binuksan ko ito agad, at ang nabasa ko ay nagpatigil sa aking paghinga. Adrian, may dapat kang malaman. May bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo, at hindi ko na kayang itago. Hindi lang ito tungkol sa paniniwala natin. May mas malalim pa. Ang puso ko'y tumigil sa pagtakbo. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Ano pa ang mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito? Ako si Marco, at sa bawat hakbang ko patungo sa aming tagpuan ni Clara, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang na tila ba may dalang tinik sa aking puso. Ang init ng araw ay hindi alintana sa lamig ng hangin sa pagitan naming dalawa. Matagal na kaming magkasintahan, ngunit tila ba laging may ulap na nakaharang sa liwanag ng aming pagmamahalan. Ang aming magkaibang paniniwala ang laging ugat ng aming bangayan. Sa relihiyon, sa politika,
at maging sa simpleng bagay gaya ng paboritong pagkain. Ngunit ngayong araw na ito, tila ba may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Iba nga ngayon. Parang may kung anong mangyayari. Sa aking pagdating sa paborito naming parke, nakita ko si Clara na nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya, kung saan unang beses kaming nagkakilala. Ang kanyang mga mata ay tila malalim ang iniisip, at sa kanyang mga kamay ay may hawak na maliit na kahon. Marco, bungad niya habang ako'y papalapit. Salamat at dumating ka. Ngumiti ako ngunit ramdam ko ang panginginig ng aking mga labi. Ano ang laman ng kahon? Tanong ko, nagkukunwaring walang bahid ng kaba. Isang bagay na matagal ko nang iniisip na dapat ko nang gawin. Sagot niya, habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang maliit na piraso ng papel. Ito ay listahan ng mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Natawa ako, bagaman may halong lungkot. Mukhang mahaba-haba ang listahan na, yan biro ko. Hindi naman, sagot niya. Pero bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa atin. Tumango ako. Alam ko. Pero hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit tayo nagmamahalan? Dahil sa kabila ng ating pagkakaiba, pinili nating magkasama? Marco? Bumuntong hininga si Clara. Madaling sabihin iyon, pero mahirap gawin. Alam mong sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang sugat na dulot ng ating mga hindi pagkakaintindihan. Nagsalubong ang aming mga mata, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi ko alam kung paano ko siya papakalmahin, ngunit alam kong kailangan kong subukan. Clara, sabi ko, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto kong malaman kung kaya pa ba nating ipagpatuloy ito, Marco. Sagot niya, habang tila ba may luha na nagbabadyang bumagsak sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa ba tayo. Huminga ako ng malalim. Clara, alam mong mahal kita, pero hindi ko rin masasabi kung hanggang kailan nating kakayanin ito. Ang alam ko lang, handa akong subukan basta't ikaw ay nariyan. Tumango siya. Tila ba isang munting pag-asa ang nagliwanag sa kanyang mga mata. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming usapan. May isa pa akong sasabihin, wika niya. At sa pagbanggit niya ng mga salitang iyon, ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Ano iyon? May isang bagay na matagal ko nang hindi sinasabi sa'yo? Anya, at sa kanyang bulsa ay may inilabas siyang maliit na piraso ng papel. Isa itong liham mula sa isang tao na nagmamalasakit sa atin. Inabot niya ito sa akin at binuksan ko ang papel. Sa mga unang linya, napagtanto kong ito ay mula sa kanyang ina. Isang liham na puno ng pagmamahal, ngunit puno rin ng katotohanan. Tinasaad nito ang pag-aalala ng kanyang ina sa aming relasyon at ang kanyang mungkahi na siguro mas makakabuti kung kami ay maghiwalay muna upang makapag-isip-isip. Clara, bakit mo ito ibinigay sa akin ngayon? Tanong ko. Pilit nilalabanan ang bugso ng damdamin. Dahil gusto kong maging tapat sa iyo, Marco. Gusto kong malaman mo na kahit na gaano kita kamahal, hindi ko kayang balewalain ang opinyon ng aking pamilya. Napalunok ako, hinahanap ang tamang sagot sa kanyang sinabi. At ano ang iniisip mo ngayon? Hindi siya agad sumagot, at sa halip ay tumingin siya sa malayo, sa mga ulap na tila ba may hinahanap. Iniisip ko kung kaya ko bang ipaglaban ka, o kung mas magiging masaya tayo kung bibitaw na lang. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Ngunit bago ko pa man makahanap ng sagot, narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa likuran. Marco, Clara, sabi ng tinig. At sa paglingon ko, nakita ko si Liza, ang matalik kong kaibigan na may daladalang envelope. May kailangan kayong malaman.
At sa pagbukas niya ng envelope, isang lihim ang nabunyag. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na kayang baguhin ng lahat. Ngunit iyon ay para sa susunod na kabanata. Sa mga nagdaang buwan, tila naging normal na sa amin ni Mia ang bangayan. Marahil ay dahil sa magkaibang pananaw namin sa halos lahat ng bagay. Mula sa politika hanggang sa simpleng pagpili ng restaurant. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na mahal ko siya. Kaya naman, kahit madalas kaming magtalo, lagi akong bumabalik sa kanya, umaasang isang araw ay magkakaintindihan din kami. Isang gabi, nagpasya kaming mag-usap ng masinsinan. Sa gitna ng aming maliit na sala, naupo kami sa magkabilang dulo ng sofa. Tila dalawang sundalong naghahanda sa isang laban. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon, habang ako'y pilit na nagpipigil ng aking galit at pagod. Mia, panimula ko, hindi ba't nakakapagod na itong ganito? Parang wala na tayong ginawa kundi magtalo. Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mga mata, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaunting takot sa kung ano ang isasagot niya. Alam ko, Alex, sagot niya. Pero hindi ko rin kayang isuko lang ang mga pinaniniwalaan ko. Napabuntong hininga ako. Hindi ko naman hinihingi na isuko mo ang iyong paniniwala, Mia. Ang gusto ko lang ay magkaintindihan tayo kahit paano. Nagsalubong ang mga kilay niya. Paano natin gagawin yon kung palaging iba ang pananaw natin? Isang sandali akong natahimik. Iniisip kung paano ko ba mas maipapaliwanag ang nararamdaman ko. Siguro, ang kailangan natin ay respeto sa pananaw ng isa't isa. Hindi laging kailangan magtagumpay ang isa at matalo ang isa. Nakita kong may kirot sa kanyang mga mata. Mahirap, Alex, lalo na kapag ang mga prinsipyo natin mismo ang naglalaban. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan sa kanyang sinabi. Baka nga tama siya. Baka nga hindi ito basta-basta maaayos ng isang pag-uusap lamang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko kayang mawala siya. Napatigil ako sa pag-iisip nang marinig ko ang pagtunog ng kanyang telepono. Kinuha niya ito at nagulat ako sa naging reaksyon niya. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging seryoso ay nagkaroon ito ng bahid ng pag-aalala. Ano nang nangyari? Tanong ko. Puno ng pagkabahala, hindi siya agad nakasagot. Kitang-kita ko kung paano siya nag-aalangan. Si Mama? Sagot niya sa wakas. Nasa ospital siya. Agad kong naramdaman ang malamig na kilabot sa aking katawan. Wala nang ibang mahalaga sa mga sandaling iyon kundi ang makapunta kami sa ospital. Tara na, ihahatid kita. Hindi na siya umimik pa. Tumayo kami at nagmamadaling lumabas ng bahay. Sa biyahe, tahimik lamang kami. Ramdam ko ang tensyon at ang bigat ng sitwasyon. Pagdating namin sa ospital, agad kaming nagtungo sa emergency room. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ay tila lumulunod sa akin. Nakita ko si Mia na pilit na pinipigil ang kanyang emosyon. Pero kita sa kanyang mga mata ang takot at pag-aalala. Doon, sa isang sulok ng emergency room, nakita namin ang kanyang ina. May mga aparato na nakakabit sa kanya at mukhang walang malay. Agad na lumapit si Mia, hinawakan ang kamay ng kanyang ina at nagsimula siyang lumuha. Wala akong magawa kundi ang tumayo sa tabi niya, hawak-hawak ang kanyang balikat, sinusuportahan siya sa abot ng aking makakaya. Sa kabila ng lahat ng hindi namin pagkakaintindihan, sa mga oras na iyon, tanging siya at ang kanyang nararamdaman ang mahalaga sa akin. Ilang oras kaming nanatili roon, tahimik na nagdarasal na sana'y maging maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Habang nakaupo sa malamig na upuan ng ospital, napaisip ako kung gaano kaiksi ang buhay at kung gaano kadaling mawala ang mga taong mahalaga sa atin. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Agad kaming tumayo ni Mia, sabik at takot sa sasabihin nito.
Ngunit sa halip na direktang sabihin ang kalagayan ng kanyang ina, tiningnan kami ng doktor na parang may ibang bagay na nais iparating. Mia, sabi ng doktor, may kailangan kang malaman. Nagtaka kami pareho ni Mia at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Ano po iyon, Doc? Tanong ni Mia, nanginginig ang boses. Mukhang may mga bagay na hindi pa ninyo alam tungkol sa kalagayan ng inyong ina, sagot ng doktor. At baka ito ang simula ng mas malaki pang pagbabago sa inyong buhay. Nagkatinginan kami ni Mia. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at pagkalito. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang determinasyon. At sa mga oras na iyon, alam kong kailangan naming harapin ang bagong pagsubok na ito ng magkasama, kahit gaano pa ito kahirap. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang lihim na ito na magbabago sa lahat?